Okay, so this is our Real Talk 101 episodes 68. April 16, Tuesday. Okay, sa gustong magpa-ritual, let me know. Sa magpa-reading, let me know. Sa magpa-cleansing, let me know. Sa magpatanggal ng kamalasan sa buhay, sa pag-ibig, ano ba yon? Yung mga nabarang nakulam na sumpa at nagayuma, kung gusto nyo ipatanggal yan, let me know. Kasi pwedeng matanggal po yan, okay? Kuha tayo dito ng isang baraha. At tingnan natin kung ano yung payo ni universe sa atin. Okay. Dito. Oops. Spirituality. O, di ba? Malamang yung iba sa inyo minalas sa buhay dahil sa spiritual na sekto ng buhay. So, pag sinabing spiritual kasi, ibig sabihin yan, ito yung mga parte, no, ng buhay ng tao na yung mga kalaban ninyo, pinakulam kayo, binarang kayo, no, sinumpa, yung iba sa inyo, ginayuma, kaya magtataka kayo. Pero babasahin ko muna ito. Fly above and beyond in your day-to-day thoughts to observe them from a bird's eye view and quiet the mind, and detaching from your thought patterns puts you in a better position to take in messages from your spirit's guides. Diba? Kasi pag masyado tayong busy, hindi natin nahahalata. Whatever the signs, the messages na nakikita natin sa paglalakbay natin araw-araw. No? Binabaliwala natin. Pero ang hindi mo alam na behind those numbers na nakikita mo, there are meaning beyond. And then, doon sa mga insects, mga dahon, no, kilos ng hangin, at kung ano-ano pa, no, yun ang paraan ng spirit guides para bigay sa'yo ng mensahe. Minsan kasi, ano tayo yung para bang, lalo na pag-ibig, di ba? Bulag, pipi at bingi ka sa pag-ibig. So, tsaka mo na nare-realize na, ay, ito pala ang itsura ng ex ko. Ba't ako nagkakandara pa noon, di ba? Tapos, kung galing naman sa trabaho, kapag maganda yung estado mo ngayon, sasabihin mo sa sarili mo, ay, bakit nagtagal ako sa trabaho at sa kumpanyang ito? Meron naman palang magandang opportunity na naghihintay sa akin. Hindi na ako nagsayang. Diba? So, kung gusto mo na maging alerto, yung spiritual side mo, kailangan mong magpa-cleansing. Yung cleansing, hindi lang sa isang beses sa isang taon. Dapat sana buwan-buwan yan. Kasi buwan-buwan, gumagawa ka ng mga pagkakamali sa sarili mo. And buwan-buwan, minsan nga oras-oras, yung iba sumasagap ng negative energy. Diba? So, dapat, ganun din para siyang damit na nilalabhan, ganun din yung cleansing. Buwan-buwan. So, kasi, kaso nga lang, kapag meron akong mga clients na nire-recommend ako yung cleansing, no, biglang aatras, magdadalawang isip, aayaw, no. And then, kapag na-cleansing naman yung iba at nakita mong may dapat silang iparitual kasi wala pala sa paligid nila ang dahilan kung bakit sila minamalas, nandoon pala sa barang kulam sumpat gayuma, kapag sinabi mo na meron kang ganyan, atras, o di wala. Ibig sabihin, yung ginastos mo para sa cleansing, masasayang kasi hindi mo pinatanggal yung na-discover. Kasi yung punto, kapag sa baraha, kaya ka nagpa-card read para malaman mo kung ano yung mga bagay na mangyayari sa susunod. Kapag nandun sa card read sinabi na merong mawawala, merong magkakasakit, merong malulugi, merong mawawalan, wag mo nang patagalin yan. You have to make a rapid decision. Kasi, kalimitan, ang espiritu nagbibigay ng mensahe
kung peligro na. O, ikaw naman, nagde-delay ka, marami kang revision sa sarili mo, binabago mo ang rekomendasyon na kabutihan. So, di ba, kapag binago mo, magtataka ka bakit hindi maganda ang resulta. Ibig sabihin, pinakialaman mo ang plano ng mga espiritu. So, kapag bibigyan kita ng halimbawa, kapag pinako, di ba, ang isang bagay sa kahoy, tapos sasabihin ng manghuhula, para matanggal ang pako, kailangan mo yung martilyo na may parang ganun, yung may clip na ganun, di ba? O tapos sasabihin pa, oo, pero bago natin matanggal yung pako, bibili tayo ng martilyo na hindi dibola, kundi dapat yung may clip na ganun para pwede natin i-clip doon sa pako. E kaso sasabihin mo, wag na tayong bumili ng martilyo na may ganun. Baka pwede naman natin gawa ng paraan para hindi na tayo gumastos. Di ba ganun yung diskarte ng tao? O di ba it takes time? Kasi gagawa ka ng paraan eh. You have to make some strategies. Gagawa ka ng paraan. E paano kung yung pako na yan, nandyan? Matagal na. Sa tingin mo, walang kalawang, walang ibang factors na magiging dahilan para mahirapan ka sa pagtanggal at pagbunot? Ganon ang sistema ng karma. Ganon ang sistema ng barang kulam sumpa. Kasi nakadepende yun kung gaano kalaki, kalalim at katagal. So huwag kang magreklamo. Magpasalamat ka at may taong nagsabi sa'yo. Ngayon, kung gusto mong yumaman at tinuruan ka, nagsuggest anong klaseng ritual yung gagawin para yumaman ka, at sasabihin na ganito yung spices, ganito yung candles, ganito yung mga ganito na gagamitin, tapos ayaw mo kasi magastos. Gusto mo ng pera pero ayaw mong gumastos ng pera, di ba? O di asan na ang justice doon, wala, di ba? So, ganito din. Naghiwalay kayo ng nobyo mo, asawa mo, live-in mo, or kahit ano. Gusto mo siyang mabawi kasi ginayuma siya. O nung ginayuma siya, sinabi ng taga-ritual, tanggalin natin ang gayuma. O di siyempre gumastos ka kasi matatanggal yung gayuma. Ngayon, pag sinabi ng taga-ritual na i-bind kayo, na pag magkaroon ng isang sesyon na pagsamahin kayo, para magsama at magmamahalan kayo hanggang dulo, that's another thing to do. Pero pag sinabi mo pa uli na ayoko na makaranas na darating pa ang panahon na makakahanap siya uli ng ibang tao. So, that's another ritual na gagawin mo para proteksyonan kayong dalawa. So hindi po pwede na tatlo ang gagawin. Una, yung cleansing or yung reading. Pangalawa, yung pagtanggal. At yung pangatlo is yung pagbind. And then sasabihin mo, pwede ba natin ganito, ganyan na lang yan? Hindi. Kasi bawal kang tumawad sa gastusin mo sa gagamitin para sa'yo. Halimbawa, ang pinakamagandang halimbawa dito is, gusto mong manalo sa isang beauty pageant. Evening gown, swimwear, di ba? Paano ka mananalo kung hindi ka gagastos? Paano ka makakalakad ng maganda sa entablado kung hindi matibay ang takong at sapatos na suot mo? Diba? Ganun lahat yon. So, sa buhay, sa pag-ibig, sa relasyon, hindi kayo tatagal kung walang respeto. Dahil hindi maganda ang isang relasyon kung puro lang awa at pagmamahal. Dapat may respeto. Kung binabastos ka na, pinapahiya ka na, sign na yon para matuto at mauntog ka. Okay?